Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang nakakapanabik ng mga aksyon at pasabog sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin ang cover story na kinatatampukan ng paglalakbay ni Yamato sa Wano, kung saan palihim na nga niyang pinasok ang secret hideout ng dating Flying Six member at former Cypher Paul agent na si Who's Who. Makikita natin sa loob ng secret base na to fam ang mga tauhan ni Who's Who na tila ba may kung anong pinapanood sa bandang gitnang parte ng silid. At base nga fam sa mga nakaraang nangyari sa cover story na ito, ay mukhang ang grupo nga ni Who's Who ang siyang responsable sa mga naganap na misteryosong pagkawala ng ilang mga residente ng Wano, pati na rin sa pagnanakaw sa espada ni Yasui. Maaari din fam na sa secret base na to na rin natin makita ang iba pang miyembro ng Tobiropo, katulad ni na Ulti, Page 1, Black Maria, Sasaki, at syempre si Who's Who, habang si Diaz Drake naman ay nakabalik na sa Marines upang ituloy ang kanyang paglilingkod bilang kasapi ng secret organization na SWORD. Sa ngayon fam ay hindi pa rin malinaw kung ano nga bang nilalayo ni Who's Who at bakit patuloy siyang naglulunsad ng lihim na operasyon sa Wano. Marahil ay binabalak niya na muling ibangon ng Tobiropo o di kaya naman ay pakawala ng iba pang beast pirates na nakakulong sa Udon Prison. Ano pa man nga ang pinaplanong gawin nitong si Who's Who, ay sigurado naman fam na wala pa rin siyang binatbat kay Yamato pagdating sa labanan. Kaya naman makakatiyak tayo na mananatili pa rin ang kapayapaan sa bayan ng Wano. Pagkatapos naman yan ay lumipat na tayo ngayon sa mga nag-aapoy na mga pangyayari sa mismong chapter 1137. Kaagad ngang nagsimula ang chapter na to fam sa pagpapatuloy ng paglalakbay ni na Luffy sa loob ng Orust Castle, kung saan makikita natin na hinahanap nila ang susi na magkakalag sa kadena ni Prince Loki. Habang pinapakita naman mula sa malayo ang kastilyo, ay maririnig natin ang tinig ni Rodo na kinikwento ang dahilan kung bakit wala nang bumibisita sa Orust Castle mula nung namatay si King Harald, 14 na taon nang nakakaraan. Kaya naman talagang nakakapagtaka raw na dinatnan nila ngayon na wasak na ang pintuan ng kastilyo. At bukod pa rito ay wala rin ang mga gwardyang nagbabantay dapat rito. Napatanong tuloy si Rodo kung ano nga bang nangyari sa Orust Castle at kung napano na kaya ang mga giant na gwardya. Pagkasabi naman niya ni Rodo fam ay kagad na nag-alala si Nami. Habang si Zoro naman ay pinuna ang paraan ng pagkakawasak ng pintuan at sinabing nakakapagtaka na winasak ng mga tulisan ng pinto mula sa loob sa halip na mula sa labas. Sinagot naman ni Luffy ang katanungan na ito ni Zoro at sinabing isa lang ang paraan para malaman nila ang kasagutan at ito ay ang pasukin na nila ngayon ng kastilyo. Pagkatapos nga itong masabi ni Luffy ay nagmamadali na niyang pinasok ang loob ng Orust Castle at sabik na hinanap ang susi para sa kadena ng Accursed Prince. Mukhang hindi na talaga makapaghintay itong si Luffy na mapakawalan si Prince Loki para naman masabi na agad nito sa kanya kung saan niya matatagpuan ngayon si Shanks. Makikita rin natin si Zoro fam na patuloy na sinisiyasat ang paligid at dito nga ay napansin niya kaagad na hindi pa ganun katagal mula nung winasak ang pintuan ng kastilyo. Sa sumunod na panel naman ay tuluyan na ngang nakapasok ang 3 straw hats sa loob ng kastilyo at dito ay kapansin-pansin ang kanilang pagkamangha dahil hindi sila makapaniwala na ganito kalaki ang Orust Castle. Sa sobrang laki at lawak nga raw ng loob nito ay hindi na nila makita ang kisame ng kastilyo at mukhang hindi rin daw nila kakayanin kung maglalakad lamang sila dito. Kung napatigil naman fam dahil sa sobrang pagkamangha si na Luffy, ay napatigil din naman si Rodo ngunit sa ibang kadahilanan. At ito fam ay dahil sa labis na pagkatakot. Dito ay sandaling pinaghintay ni Rodo ang mga Straw Hats dahil kinikilabutan raw siya sa lugar na to.
Bigla namang tinanong ni Luffy si Rodo kung alam ba niya kung saan nakatago ang susi sa kadena ni Prince Loki. Sumagot naman si Rodo at sinabing isa lamang raw siyang pangkaraniwang giant at ito ang unang beses na nakapasok siya sa kastilyo. Kaya naman hindi niya raw alam ang kinalalagyan ng susing hinahanap ni Luffy. Nagsalita naman si Nami at sinabing kahit na isang ordinaryong giant lang si Rodo, ay masaya pa rin siya na kasama nila ito ngayon. Labis namang kinutuwa ni Rodo ang sinabing ito ni Nami. Sumang-ayon din naman si Zoro sa naging komentong ito ni Nami. At pagkatapos ay pinaglakad na ulit nito si Rodo. Kung mapapansin kasi natin pa, may nasa palad ngayon ni Rodo sina Zoro at Nami. Dahilan upang hindi na nila kailanganin pang maglakad. Sa pagpapatuloy naman ng paglalakad ni Rodo ay mas lalo pa nating makikita kung gaano talaga kalaki ang loob ng Oris Castle. Dahil kahit nga isang giant na itong si Rodo, ay nagmukha lang itong isang maliit na insekto sa sobrang tindi ng laki ng kastilyo. Dahil dyan pa may muling namangha ang Straw Hats na sinasabing parehong nakaka-excite at nakakakilabot na masaksihan ng totoong laki ng Oris Castle. Pagkatapos niyan pa, may napansin naman nila ang mga guhot sira-sirang bahagi ng palasyo. Kaya tinanong nila si Rodo kung ang responsable raw ba sa mga guhong ito ay kapareho ng individual na sumira ng pintuan ng kastilyo. Sumagot naman si Rodo at sinabing ang matinding pinsala raw na ito sa Oris Castle ay resulta ng marahas na laban na nangyari sa pagitan ni na Prince Loki at King Harald. Napabilib naman si Zoro at sinabing napakatindi raw ng persang kinakailangan upang magawa ang ganito kalaking pinsala. Ipinaliwanag naman ni Rodo na bagaman malahalimaw sa lakas si Prince Loki, ay nakilala naman sa pagiging isang malakas at magiting na mandirigma si King Harald. Kaya naman ang ganito katinding pagkawasa ay hindi talaga may iwasan. Kapansin-pansin naman sa dulo ng panel na bigla na lang napanganga sa sobrang pagkagulat sina Luffy at Nami. Dito'y napatanong pa nga si Luffy kung ano raw ba ang mga dambuhalang bagay na kanilang nakikita ngayon. Habang si Nami naman ay napasabi na kung ano man raw ang mga bagay na ito ay sobra raw itong nakakapangilabot. Sa sumunod na eksena naman ay makikita na natin kung ano nga ba talaga ang tinutukoy ng dalawang Straw Hats. At ito nga fa, may ang patong-patong na dambuhalang mga kalansay ng giants na nakakalat sa loob ng kastilyo. Sa puntong ito na rin kinwento ni Rodo na bago raw naganap ang malagim na insidente ng pagpatay ni Prince Loki kay King Harald, ay maraming gwardyang giants ang nakatalagang magbantay sa Oris Castle. Subalit nang maganap na nga ang malaking trahedyang pagwawala ng accursed prince sa kastilyo, ay nagawa nitong mapatay ang hindi bababa sa 100 malalakas na mandirigmang giants. At sa dulo nga ay tanging si Elder Jarul at si Prince Loki lang ang naiwang buhay. Pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayaring to ay doon na nga tuluyang isinara ang pintuan ng kastilyo at pinagbawal sa buong Elbaf ang pagbisita ng sino man sa Oris Castle. Dagdag pa ni Rodo, ang lugar na ito raw ay naging tahanan na ng hindi matahimik na mga kaluluwa na humihingi ng hustisya. Pagkasabi naman niya ni Rodo fam ay bigla na lang sumigaw si Luffy at tinawag ang atensyon ng kanyang mga kasama. Gusto palang ipapansin sa kanila ni Luffy ang isang dambuhalang kalansay na di hamak na mas malaki kumpara sa ibang kalansay na nakakalat sa loob ng kastilyo. Pinuna rin dito ni Luffy ang pagkakaroon ng sungay ng higanteng kalansay, kaya naman napatanong ito kung may kaugnayan raw ba kay Ors ang dambuhalang to. Sinagot naman ni Rodo si Luffy at sinabing ang mas malalaking mga kalansay na ito ay kabilang sa mga mandirigmang nagtataglay ng dugo mula sa lahi ng Ancient Giants. Ipinaliwanag dito ni Rodo na wala nang natitira ngayon na giants sa Elbaf na nagtataglay ng purong dugo mula sa Ancient Giants. Subalit meron pa rin naman daw ilang giants na nagdadala ng dugong to, katulad na lang ni King Harald, nakapansin-pansin ng pagiging mas malaki at pagiging mas malakas kumpara sa ibang giants. Sa pagkakataong ito fa, may si Rodo naman ang tumawag sa atensyon ng tatlong Straw Hats.
At dito ay pinatingin niya ang mga ito sa bandang itaas na bahagi ng kastilyo. Dito may tinuro ni Rodo kina Luffy ang larawan ni King Harold na nakasabit sa dingding. At pagkatapos ay ikinwento sa Straw Hats na nagnanais raw ng kapayapaan si King Harold. Kaya naman pilit nitong iniugnay ang kaharian ng Elbaf sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Bukod pa rito ay sinabi ni Rodo na si King Harold ang siyang tinuturing na pinakamalakas at pinakamatalinong hari sa buong kasaysayan ng Elbaf. Pagkatapos niyan may nasabi naman ni na Luffy na kahit sa itsura pa lang ay mukhang napakalakas na raw talaga nitong si King Harold. Nagpatuloy naman sa pagkikwento si Rodo at sinabing ang dalawang malaking peklat raw na nakikita nila sa ulo ni King Harold ay mula sa matinding sugat na kanyang nakuha pagkatapos niyang putulin ang kanyang dambuhalang sungay na siyang tanda ng dugo ng ancient giants na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naniniwala raw kasi si King Harold na ang mga ancient giants ay direktang nakaugnay sa panahon ng digmaan, kaya naman minabuti niyang hugutin ang kanyang mga sungay upang maipakita sa lahat ang kanyang adhikain na mapakalat ang kapayapaan at burahin ang karahasan na matagal nang nakadikit sa reputasyon ng mga giants. Pagkatapos itong masabi ni Rodo ay labis ngang namangha si Luffy sa pagkakaroon ng sungay ni King Harold, habang si Zoro naman ay napabilib dahil sa tindi ng paninindigan at determinasyon ng hari. Isa rin palang interesanteng bagay ang pinagkakaguluhan ngayon sa One Piece community. At ito ay ang pagkakahawig ng larawang ito ni King Harold sa itsura ni Kaido. Kung mapapansin kasi natin ay malaki talaga ang pagkakapareho ng itsura ng dalawa. Kaya naman maraming One Piece fans ang nagsasabi na maaring anak rin ni King Harold ang strongest creature in the world na si Kaido. Ito na rin siguro ang dahilan kung bakit merong sungay si Kaido at higit na mas malakas siya kumpara sa karamihan ng mga karakter sa kwento. Kayo ano sa tingin nyo? May dugo nga kaya ng ancient giant itong si Kaido? At anak ba talaga siya ni King Harold kaya pambihirang taglay niyang lakas? Kung totoo nga yan may dugo rin pala ng ancient giants itong si Yamato dahil anak siya ni Kaido, hindi ba? Grabe, medyo nakaka-excite talaga kung iisipin no? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay muling nagkwento si Rodo. At sinabing pagkatapos raw ng pagkamatay ni King Harold ay labis na nalungkot ang buong Elbaf at bukod pa dyan ay nalugmukang lahat dahil sa kawalan ng pag-asa. Sa kasamaang palad rin daw, ang individual na pinaka-namumuhi kay Loki at ang naghahangad na may paghigante ang pagkamatay ni King Harold ay walang iba kundi ang isa pang anak nito na si Hyru din. Nagulantang naman sina Luffy at Nami sa sinabing ito ni Rodo dahil hindi nila akalain na si Hyru din pala ay anak ng hari ng Elbaf. Sa sobrang pagkagulat nga may tinanong pa ni Luffy si Rodo kung nagbibiro lang ba ito, habang si Nami naman ay napatanong kung nangangahulugan raw ba ito na kapatid ni Prince Loki si Hyru din. Sumagot naman si Rodo at sinabing magkaiba ang ina ni Hyru din at ng Accursed Prince. At bago nga raw pinakasalan ni King Harold ang ina ni Prince Loki, ay pinanganak muna si Hyru din mula sa ibang babae. Bagaman naman naunang maging kabiyak ng puso ni King Harold ang ina ni Hyru din, ay hindi raw ito kinilala ng mga mamamayan ng Elbaf bilang kanilang reyna. At ito raw ay sa kadahilan ng isinilang ang ina ni Hyru din sa isang giant country na iba pa sa Elbaf. Ikinalito naman ng Straw Hats ang pahayag ni Rodo, kaya napatanong ang mga ito na kung pareho naman raw giant si King Harold at ang ina ni Hyru din, ay bakit hindi kinikilala ng Elbaf ang kanilang pagsasama? Mukhang nasakta naman si Rodo sa tanong na ito ng Straw Hats, kaya tinanong niya pabalik ang mga ito at sinabing hindi raw ba kahit ang mga tao mismo ay nagpapatayan dahil lamang sa maliit na bagay katulad ng lupa? Inis namang sumagot si Zoro at napasang-ayon sa pinantong ito ni Rodo. Muli namang nagpaliwanag si Rodo at sinabing naniniwala raw kasi ang Elbaf na kapag ang isang taga-Elbaf ay nagkaroon ng anak sa isang giant na mula sa taga-ibang lupa, ang dugo ng anak ng dalawang giant na ito ay magkakaroon ng bahid at hindi na magiging puro.
Sa madaling salita ay ayaw ng mga taga-Elbaf na mahaluan ng ibang lahi ng giants ang kanilang dugo, nang sa gayon ay magawa nilang mapreserba ang pagiging puro ng lahi ng mga giants sa Elbaf. Pagkasabi nga nito ni Rodo Fam ay naiirita namang sumagot si Nami at sinabing meron din raw palang diskriminasyon ng Elbaf kahit sa mga kapwa nito giants at pati na rin daw sa mga pangkaraniwang tao. Kumabig naman kagad si Rodo at sinabing naiiba naman raw si Nami dahil siya ang pinakapuro sa lahat. Subalit imbes nga na matuwa ay mas lalo pang nagalit si Nami at dito'y tinawag niyang basura si Rodo. Tinanong naman ni Sora si Rodo kung bakit ito sumali sa crew ni Hyrule sa kabila nga ng pagkakaroon nito ng hindi purong dugo ng lahi ng Elbaf. Pagkatanong nito ni Sora ay kagad namang bumalik sa alaala ni Rodo ang panahon nung siya ay isa pa lamang maliit na bata kung saan pinagkakaisan siya ng iba pang mga batang giants at tinatawag siyang nerdo at weirdo. Subalit kung inaapi nga si Rodo ng ibang batang giants, ay kabaliktaran naman no ng naging pagtrato sa kanya ni Hyrule. Dito fa may makikita natin ang batang si Hyrule na pinupuri ang talento ni Rodo sa pagguhit ng mga mapa. Nagpaturo pa nga sa kanya si Hyrule kung paano niya ito ginagawa at pagkatapos ay niyaya siya nito na makipagkaibigan sa kanya. Hindi nga raw tulad ni Rodo ay isang simple at matapat na giant si Hyrule at kahit na anak siya ng isang hari ay hindi raw nakaranas si Hyrule na mamuhay sa loob ng kastilyo at makapiling ang kanyang ama. Ang matindi pa nga raw dyan ay nasaksihan mismo ni Hyrule ng dinanas na paghihirap ng kanyang ina nang dahil sa diskriminasyon sa kanila ng Elbaf. Subalit sa kabila nga ng lahat ng mapapait na karanasang yon, ay hindi man lang nagtanim ng sama ng loob si Hyrule, bagkus ay nagawa niyang tiisin ang lahat ng sakit. At sa duloy nagawa pa niyang mangarap na mapagkaisa ang lahat ng mga lahi ng giants. Pagkasabi naman nito ni Rodo ay sandaling bumalik ang eksena sa Western Village, kung saan makikita natin si Hyrule na sinisigaw sa lahat ang kanyang pangarap na maging hari ng mga giants. Masaya naman siyang sinuportahan ng kanyang mga crewmate na sina Stansen, Goldberg at Gerd. At kahit ngang iba pang mga giants na kasama sa nagaganap na kasiyahan, ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa pangarap na ito ni Hyrule. At dito'y makikita natin na sabay-sabay silang nagtaas ng kani-kanilang mga baso. Sa sumunod na panel naman may bumalik ng chapter sa loob ng Orust Castle, kung saan pinahayag ni Rodo ang kanyang layunin. At ito ay ang tulungan si Hyrule na may sakatuparan ng kanyang pangarap na maging hari ng mga giants. Nagulat naman si Zoro sa kanyang narinig at sinabing meron naman palang maayos na katangian itong si Rodo, subalit sa dulo ay tinawag pa rin itong boring si Rodo. Natawa naman si Nami sa naging komento na ito ni Zoro, habang si Luffy naman ay makikita natin na bigla na lang sumigaw at mabilis na pinapapunta ang kanyang mga kasama sa sunod na silid upang ipakita sa kanila ang mga giants na nawala ng malay at nakahandusay sa lupa. Ayan fam, makikita na ni na Luffy ang mga guardiang giants na nakainkwentro ni Ganko at ng kahawig ni Shanks. Kaya makakatiyak tayo na nalalapit na ang paghaharap ni na Luffy at ng Holy Knights. Pagkatapos yan may lumipat na ang chapter sa Underworld, kung saan maririnig natin ang sigaw ni Prince Loki. Habang umaalingaw-ngaw nga ang sigaw ng Accursed Prince sa nagyayalong bahagi na ito ng Elbaf, ay tinanong siya ng Holy Knight na si Ganko kung naiintindihan na raw ba ni Prince Loki ang kanyang sitwasyon ngayon. Makikita naman natin sa sumunod na panel na bugbog sarado at duguan na pala ang mukha ng Accursed Prince dahil nga sa walang tigil na pag-atake sa kanya ni Ganko. Nagsalita naman dito si Prince Loki at sinabing nagagawa lamang raw ito ng Holy Knights dahil nakakadena siya ngayon at kasalukuyang hindi makagalaw. Sumagot naman ng Holy Knight na kahawig ni Shanks at sinabing kahit nakakagalaw ang Accursed Prince ay pareho pa rin naman daw ang magiging resulta. Sunod namang nagsalita si Ganko at tinawag si Prince Loki na isang pangkaraniwang tao. Sinabi dito ni Ganko na binibigyan nila ngayon ng pagkakataon ng Accursed Prince na umakyat sa pagiging isang Diyos.
Ang bagay na ito raw ay isang imposibleng bagay na maaari lamang mangyari sa isang panaginip. Subalit sa kabila nga nito, ay inaalok nila ngayon si Prince Loki na gawing realidad ang panaginip na to. Habang sinasabi naman niya ni Ganko Fam, may makikita natin na ginagamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang gumawa ng dalawang higanteng paa na siyang nagsisilbing ekstensyon ng kanyang sariling binti. Mula naman sa dambuhalang talampakan ni Ganko ay nagsimulang gumalaw ang dalawang palaso o arrow at unti-unting pumunta sa direksyon ng Accursed Prince. Kung matatandaan natin Fam, may ganito rin ang atake na ginawa ni Im-sama kay King Cobra sa nagdaang Reverie Arc. At dahil nga dyan Fam, ay maraming One Piece fans ngayon ang nagsasabing may direktang kaugnayan raw si Ganko kay Im-sama. Subalit sa ngayon ay hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga silang ugnayan. Sa sumunod na panel naman Fam, may makikita na natin ang direksyon na tinahak ng malapalasong abilidad ni Ganko. Ang isa nga dito ay tumagos sa harapan ng mukha ni Prince Loki at ang isa naman ay nagmula sa ilalim ng kanyang baba. Sinabi dito ng Accursed Prince na ito raw ang atake na ilang beses na niyang tinatanggap simula pa kanina. Habang nasa harapan pa rin nga ng mukha ni Prince Loki ang dalawang palaso, ay sinabi niya na ang susunod na papakawalang atake ni Ganko ay isang mabilis na sipa na didiretso sa kanang bahagi ng kanyang muka. Ang pwersa raw ng ataking to ay magpapabaling sa kanyang ulo papunta sa kaliwa at pagkatapos ay doon naman tatamaan ng isang malakas na uppercut ang kanyang baba. Habang nagsasalita naman ng Accursed Prince ay makikita natin ang isang palaso na lumalabas sa kanang paa at kanang kamay ni Ganko na tumutugma nga sa klase ng atake na binanggit ni Prince Loki. Pagkatapos na makapagsalita ng Accursed Prince ay ipinaliwanag naman ni Ganko na ang mga palaso na nakikita ngayon ni Prince Loki ay nagsasabi ng direksyon kung saan nakatakdang tumama ang kanyang mga atake sa hinaharap. Sinabi ni Ganko na walang sino man ang makakapagpabago nito at tanging siya lamang raw ang maaaring pumigil sa atake bago pa ito mangyari. Kaya naman ngayon ay tinatanong ulit ni Ganko si Prince Loki kung tatanggapin na raw ba nito ang kanilang imbitasyon na sumali sa Holy Knights. Sandali namang natahimik si Prince Loki at tila ba naintindihan niya ang pagbabanta ni Ganko na kung muli siyang tatanggi sa kanilang alok ay itutuloy nito ang malakas na atake. Tahimik rin namang naghintay si Ganko at kalmadong nag-aabang sa magiging sagot ng Accursed Prince. Sa kabila naman ng panganib na dala ng nakaambang atake na papakawalan ni Ganko ay nanatili pa rin ang paninindigan ni Prince Loki at buong tapang na sinigaw ang kanyang pagtanggi na maging kasapi sa Holy Knights at may tanghal bilang isang Celestial Dragon. May halo pang ang panunuyang deklarasyon na ito ng Accursed Prince dahil tinawag nitong mga tanga ang dalawang Holy Knights. Pagkasabi naman niya ni Prince Loki ay kagad na pinakawalan ni Ganko ang kanyang malakas na sipa at katulad nga ng tinakdang direksyon ng kanyang palaso ay direktang ang tumamang dambuhalang paa ni Ganko sa kanang pisngi ng Accursed Prince. Sa lakas ng sipa ni Ganko ay nagtalsika ng maraming dugo mula sa ulo ni Prince Loki at tila ba halos mayupi na ang mukha nito. At hindi pa man nga lubusang nakaka-recover ang Accursed Prince ay sinundan na kagad ni Ganko ang kanyang huling atake. Dito'y makikita natin ang babaeng Holy Knight na iniunad pabalik ang kanyang kaliwang braso bilang paghahanda sa papakawalan nitong atake. At sa dulo nga ng panel ay mabilis na tinahak ng kamao ni Ganko ang direksyon na tinakda ng kanyang palaso na direkta namang kumonekta sa baba ni Prince Loki. Sa tindi ng pwersa ng uppercut na to ni Ganko Fam ay kagad na tumalsik pa itaas ang ulo ng Accursed Prince. Subalit dahil nga nakakadena ngayon si Prince Loki ay mabilis rin namang tumalbog pa ibaba ang kanyang ulo. Makikita naman natin sa sumunod na panel na kasalukuyan palang nakapaligid sa Accursed Prince ang kanyang mga kaibigan na mga higante at mababangis na hayop na nininirahan sa underworld. At katulad rin nga ng Accursed Prince ay tad-tad ng dugo at sugat ang katawan ng mga dambuhalang hayop.
Kapansin-pansin din fam na hindi na rin sila makagalaw ngayon dahil sa palaso ni Ganko na nakatarak sa kanilang mga katawan. Mukhang sinubukan rin pala ng iba pang mababangis na hayop sa underworld na saklolohan si Prince Loki mula sa dalawang Holy Knights. Subalit katulad nga ng itim na lobo sa nakaraang chapter ay wala rin silang nagawa. Matapos naman ang magkasunod na malakas na atake ni Ganko ay makikita nating nakayuko ang Accursed Prince at hinahabol ang kanyang paghinga. Mas tumindi pa nga ang pagdaloy ng dugo sa mukha ni Prince Loki dahil sa tindi ng pinsala na kanyang tinamo mula sa mga atake ng Holy Knights. Dito ay galit na sinabi ng Accursed Prince na magbabayad raw ang mga Holy Knights sa kanilang ginawa. At pagkasabi naman nito ni Prince Loki ay kagad na nagsulputan ng mas madami pang mga palaso na pawang nakatutok sa kanyang muka. Kagad namang pinatigil ng Accursed Prince ang pinaplano na mas matinding opensiba ni Ganko. Napatanong naman si Ganko kung sasali na raw ba si Prince Loki sa Holy Knights kaya nito pinapatigil ang kanyang pag-atake. Subalit sa halip nga na sumuko at bumigay sa kagustuhan ng mga Holy Knights, ay ininsulto pa ng Accursed Prince ang mga ito sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang dila. Hindi naman pinalampas ni Ganko ang tila kalapastanganan na ito na ginagawa sa kanila ni Prince Loki. Kaya naman pinaulanan niya ito ng sunod-sunod na pag-atake. Mula nga sa malayo fam ay maririnig natin ang malakas na pagsigaw ni Prince Loki na pilit na iniinda ang malalakas na atake na kanyang tinatanggap. Pagkatapos yan fam ay makikita naman natin ngayon ng Holy Knight na kamukha ni Shanks na hanggang ngayon ay tahimik lang na pinagmamasdan ng ginagawang pagpapasuko ni Ganko sa Accursed Prince. Mukha namang hiningal si Ganko sa ginawa nitong sunod-sunod na pag-atake kay Prince Loki, kaya naman pinatigil na siya ng kanyang kasamahang Holy Knight. Sinabi nito kay Ganko na okay lang daw kahit na hindi nila magawang mapasunod ang Accursed Prince. At sa dulo nga ng chapter fam, ay dito na sa wakas opisyal na pinakilalang misteryosong Holy Knight na kahawig ni Shanks. Malalaman natin dito fam na siya pala ang commander ng Holy Knights. At ang kanyang pangalan ay Figureland Shamrock. Walang iba kundi ang anak ng bagong halal na Gorosei na si Figureland Garling. Sinabi dito ni Shamrock na napapagod na raw siya sa mga walang kwentang tao. Bukod pa dito ay gusto raw sana niyang magawa nila ang kanilang misyon sa mas maayos na paraan. Subalit mukhang kailangan na raw nilang baguhin ang kanilang estratehiya. Pagkasabi nito ni Shamrock ay dito na niya inutusan si Ganko na tawagan ng Marishwa upang ipaalam sa mga ito ang kanilang susunod na magiging hakbang. Kasabay naman ng pagpapakilala kay Shamrock fam ay ang pagkumpirma na mula nga sa isang devil fruit ang espesyal na kakayahan ni Ganko at ito ay ang Aro-Aro no Mi o Aro-Aro fruit. Dito ay sinang-ayunan naman ni Ganko ang desisyon ni Shamrock na magbago na sila ng isasagawang plano. Lalo na raw at mukhang mas pinipili ni Prince Loki ang kamatayan kaysa tanggapin ang kanilang alok na maging miyembro ng Holy Knights. Dito ay napatanong pa nga si Ganko kung may kinalaman raw ba sa relihiyon ng mga Giants ang pagmamatigas na pinamalas ng Accursed Prince. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin mula sa malayo ang isla ng Elbaf. Habang sinasabi ni Shamrock ang mga katagang, ang mga mababangis na mandirigmang giants na dating naghari sa New World. Sisiguraduhin ko na mapapasailalim sila ng kapangyarihan ng world government. At pagkasabi nga nito ni Shamrock ay makikita naman natin ito na nakatitig sa walang malay at bugbog saradong katawan ni Prince Loki. Ayan fam, base nga sa sinabing ito ni Shamrock, ay mukhang gagamit na ng persa ngayon ng Holy Knights para masakop ang buong Elbaf. Sakto namang nasa Elbaf na rin ngayon sina Luffy at ang Straw Hats, kaya talagang nakakasabik na makita ang mga susunod na mangyayari sa kwento. And speaking of susunod na mangyayari fam, ay andito na rin nga ang mga patikim natin para sa chapter 1138. Una na nga dyan ang cover story ni Yamato, kung saan makikita na natin si Hushu sa loob ng kanyang sikretong hideout. Pagdating naman sa mismong chapter fam ay malalaman na natin na magkakambal pala talaga sina Shanks at Shamrock at ang interesanteng bagay pa dito
ay si Shanks ang mas nakakabata sa dalawa. Pagkatapos naman yan fam, isang napakatinding pasabog ang ating masasaksihan sa chapter na to. Walang iba kundi ang revelasyon tungkol sa isa sa mga angking kakayahan at armas ni Figureland Shamrock. At ito nga yung Cerberus Devil Fruit na tinataglay ng kanyang espada. Kagaya ito fam ng espada ng dating pinuno ng CP9 na si Spandam na nagtataglay naman ng Zozo no Mi at may kakayahang makapag-transform bilang isang full o hybrid na elepante. Subalit kumpara nga dito ay di hamak naman na mas malakas ang espada ni Shamrock dahil hindi basta-basta pang karaniwang Zoan lang ang Devil Fruit nito kundi isang mythical type. Ito fam yung maalamat na aso na may 3 ulo sa Greek mythology na siyang nagsisilbing tagapagbantay ng pintuan ng underworld at kilala sa pangalang Cerberus. Mas malapit siguro ang Devil Fruit ng espada ni Shamrock sa nakain ni Yamato na isa ring mythical Zoan na aso na Inu Inanomi model Okuchi no Makami. Kaya nga maaring Inu Inanomi model Cerberus naman ang tinataglay ng espada ni Shamrock. Bukod pa sa pasabog na yan fam, may makikita rin natin sa chapter na ginamit ni Shamrock ang kanyang Cerberus na espada upang atakihin si Prince Loki. Sa kasamaang palad nga lang, hindi pa binabanggit sa spoilers kung anong nangyari sa Accursed Prince pagkatapos nitong tanggapin ang atake ni Shamrock. Sa sunod na eksena naman fam, may bumalik ang tagpo sa loob ng Orrust Castle kung saan kausap na ngayon ni na Luffy ang mga Guardian Giants na inatake ng Holy Knights. Dito ay kinwento ng mga Guardian na inatake raw sila ni Red Hair Shanks. At katulad nga ng ating inaasahan fam, ay hindi naniwala si Luffy na magagawa ni Shanks ang bagay na to. Pagkatapos niyan ay bigla namang lumipat ang eksena sa misteryosong karakter na naghihintay kina Luffy sa Elbaf, na ngayon ay makikita nating naglalakad papalapit sa kastilyo. Sa pagkakataong ito fam ay hindi na nakukubli sa aninong misteryosong individual at makukumpirma na natin sa wakas nakapareho nga ito ng karakter na nakikipag-inuman kay Crocus sa cover page ng chapter 631. Pagkatapos naman yan fam, may makikita natin na saktong dumating ang nasabing misteryosong individual sa punto kung saan nagsasalita si Luffy at sinasabing si Shanks ay bahagi ng pamilya ng Roger Pirates. Ang eksenang ito fam ay maaring nagsasabi sa atin na si Scopper Gaban nga ang misteryosong karakter na to na nag-aabang sa pagdating ni na Luffy sa Elbaf. Sa bahaging ito naman ng chapter ay lumipat na nga ang eksena sa iba pang Straw Hats kung saan makikita natin sina Frankie at Ripley na nakatayo sa harapan ng isang dambuhalang larawan na ipininta sa mismong Adam Tree. Sinabi rin dito fam na ipininta raw ang larawang ito mula pa sa panahon ng Void Century. Ang sunod namang Straw Hat crew na ipinakita ay si Robin na ngayon ay katatapos lang i-translate ang sagradong kasulatan na Harley na binigay sa kanya ni Sol. Dito fam may malalaman natin base nga sa pagta-translate ni Robin ang tungkol sa dalawang malawakang digmaan na naganap sa mundo sa nakaraan. At pati na rin ang nakakakilabot na pagdating ng ikatlong malawakang digmaan na malapit nang maganap sa inaharap. Ayon nga sa spoiler provider na si Radon, ang eksenang ito raw ay may tuturing na isa sa pinakamagandang pagtatapos ng chapter sa buong kasaysayan ng One Piece manga at ang pinakakakaiba at walang katulad sa lahat ng mga ginuhit ni Oda sa nakaraan. Sinisigurado pa nga raw ni Redon fam na ang chapter na ito ay kababaliwan ng mga One Piece fans na matagal nang gumagawa ng iba't ibang teorya tungkol sa kwento at tiyak rin daw na marami talagang magugulat dito. Grabe fam no? Ano nga kayang makikita natin sa dulo ng chapter 1138 at nasabi ito ni Redon? Mukhang nasa dulo na talaga tayo ng storya ng One Piece. Dahil patindi na ng patindi ang mga chapters na nilalabas ni Oda. Ano sa tingin niyo fam? Papupuntahin na kaya ni Shamrock ang lahat ng miyembro ng Holy Knights sa Elbaf? Sino kaya ang mas malakas kina Shamrock at Shanks? At sino nga kaya ang isa pang misteryosong karakter na naghihintay kina Luffy sa Elbaf?
na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapakilala sa atin ni Oda. Sobra-sobra na talaga ang hype at excitement na kailangan nating abangan sa paparating na mga chapters, fam. Kaya panalong-panalo na naman tayo ng mga One Piece fans. Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!